Ayan, good morning, no? Good afternoon pala, sorry. Etong pag-uusapan natin is, ayan, bakit mailap ang success? The three ideas that you must accept to have success in every aspect of your life. No, etong lesson na to is very napaka-valuable, no? And ang dami mong matututunan sa akin is mamomotivate ka talaga ng sobra-sobra. Yung, ah, gusto ko is tapusin mo tong video na to kasi kapag tinapos mo tong video na to is ang matututunan mo dito yung tatlong ideas kung bakit talaga hindi ka magkaroon ng success or lagi nag-failed ka sa business mo or para ba talaga sa yung success, no? Kailangan mong maintindihan to. Ang gusto ko, kumuha ka ng notebook at ballpen at gusto kong isulat mo lahat ng mga notes, mag-take down notes ka, please. And syempre, huwag mo kakalimutang i-apply lahat ng matututunan mo. After nito, i-apply mo na agad and sa puso mo, isa buhay mo lahat ng mga learnings and ideas. Kasi guaranteed naman at naniniwala ako na kapag hindi mo in-apply itong mga natututunan mo is wala din. I mean, wala rin mangyayari and wala rin kwenta lahat ng mga pinagsasabi-sabi ko dito, di ba, no? Na gusto ko na magsimula, no? And I'm so excited na i-share tong idea na to. No shortcuts. You must understand na walang shortcuts, no? You must understand, my friend, na walang shortcuts sa success. Walang overnight, walang madalian. Mahirap kasi sa atin is, no? Mahilig tayo sa quick success, eh, yung mabilis ang kitaan, yung bukas kikita ka na, wala kang ginagawan. Walang ganun, walang kalokohan lang yun, no? Kalokohan lang yun, scam lang yun, or kung totoo man lang, hindi siya pang long term, no? Kailangan mong maintindihan na walang shortcut sa success, na hindi siya ganun kadali, no? Talagang, ano siya, destination siya, hindi siya destination, no? Marami kasi sa atin, ang iniisip sa success is destination. Isa siyang pagsubok, hindi siya siyang long term, no? Hindi siya mabilis, hindi wala naging overnight success. Naalala mo ba si Michael Jordan? Naging magaling ba siya agad na basketball player, no? Kung tatanungin mo siya, is talagang dumaan siya sa hirap, nagpursue siya, no? Nakita mo na ba yung mga successful? Nakita mo na sila ng successful na agad sila. Pero yung mga panahon na talagang wala silang kinikita or katulad nila Henry C, 'di ba? Katulad ni Thomas Edison, no? Kung ikukwento ko sa inyo sandali yung buhay ni Thomas Edison, no, napaka grabe, ang dami niyang failures na nangyari sa buhay niya, pero hindi siya tumigil, eh. Nagkaroon siya ng commitment, ng passion, tsaka dedication sa ginagawa, no? Gusto kong malaman mo na ang success, kaya nagiging mailap sa'yo is kasi lagi mong hinahanap yung shortcuts, lagi mong hinahanap yung madalian, no? Yun ang i-accept mo at itanggapin mo sa sarili mo, sa idea mo na walang shortcut sa success, no? Gusto kong tong idea na to at illustrate to sa iceberg, no, para mas malinawan ka and mas ma-absorb mo yung idea na gusto kong sabihin sa'yo, no? Kung mapapansin mo dito sa presentation ko is yung iceberg, no? Kung makikita mo siya, kung nasa taas ka ng iceberg, makikita mo lang yung napakaliit, no, na success. And parang tingin mo, pag nakikita mo na yung mga successful people is parang wala na sila napagdaan ng mga challenges, napagdaan na parang napakadali lang pumunta doon, no? Pero kung titignan mo deeper, no, kung titignan mo yung totoo, kung titignan mo yung behind the scene, no, nandun yung dedication nila, no, nandun yung passion nila, perseverance nila, no, ng paghihirap nila, pawis tsaka dugo, no, and never give up. Ito lang, gusto ko lang i-motivate ka na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon, kung daming mga struggles, ang daming challenges, ang daming mga dahilan ko para itigil mo na, pero I will tell you, no, never give up, because kapag nag-give up ka, no, wala na, tapos na lahat, wala ka nang pupuntahan. Tingnan mo, mag-quit ka ngayon, and syempre wala na mangyayari sa buhay mo. Paano na yung mga pangarap mo? Paano na yung mga gusto mong maabot sa buhay mo? Failures, napakadami nilang failures, no? Mga mistakes nila na nagagawa sa business nila, pero hindi sila tumigil, no? Natuto sila, yun ang ginawa nila, bumangon sila, no? Success is like a tracking field, no? Tracking field na tumatakbo ka, and hindi ka mananalo kung titigil ka, kung mag-give up ka, no? And end of
point of your life, kung hindi ka titigil, kung magkakaroon ka ng consistency, sa business mo, is talagang magkakamit ng success. Number 2 na idea, give your best shot. Etong best shot na sinasabi ko is sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng bawat small steps na inaabot mo para maabot mo yung goals mo sa buhay. Give your best shot. Parang sa pag-gym lang yan, or tama, sa pag-gym, sa bawat buhat mo, give your best shot, Talagang ibuhos mo lahat. Kumbaga, massive results. Kung gusto mo ng massive na resulta, di ba? Gusto mo kumita ng 3 million sa isang buwan, di ba? Kailangan, hindi mo makukuha yung 3 million yan kung hindi ka gagawa ng massive actions. And hindi mo magagawa yung actions mo kung wala kang pinagbabasihan na massive thoughts. Ano yung mga massive thoughts? Massive ideas, massive thoughts, Hindi mo mako-concrete yung mga massive thoughts or massive plans mo if wala kang massive belief sa sarili mo. And it will all start in your belief system, sa paniniwala mo na maaabot mo yung mga pangarap mo, sa paniniwala mo na makakamit mo to balang araw, sa paniniwala mo, na magkakaroon ka ng massive results someday. And massive results is syempre may kaakibat siya na massive actions. I know nakakatulong sa mga itong sinasabi ko. And lastly, I want to make it short, and ma-apply mo agad ito is pinaka-importante, pinaka-favorite ko. Take 101% full responsibility. Bakit ko sinabing 101%? Kasi marami sa atin is yung success nila is binabase nila dun sa iba. And if nagfi-fail sila sa ginawa nila, nagkaroon sila ng hindi maganda dun sa takbo ng business nila, talagang inalis nila yung duty and obligations mo. Gusto kong malaman mo na ang success is your duty mo yan, responsibility mo yan at obligation mo yan. And wag mong isisi, don't blame others excuses. Wag mong isisi kapag ka nag-failure ka, sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka nag-fail sa business mo, diba? Ito example ko lang, kunwari may gagawin kang task, syempre tas meron siyang mga obstacles, and then kunwari namatay ang kuryente, tapos sinisisi mo yung pagkapatay ng kuryente, wala kang pera, sinisisi mo yung pagka wala kang pera. Yung failures mo, i-ano mo sa responsibility mo, take your 101% responsibility what happening in your life right now. Kasi once na tinake mo yung responsibility mo to have your success, at yung success is in-input mo sa mind mo na this is your duty, this is your obligation, this is your responsibility, magiging aware ka na magiging aware ka na kapag once na nagkakamali ka at sinisisi mo sa sarili mo, syempre magkakaroon ka ng learn from your failures, malalaman mo, matututo ka sa failures mo, Itong tatandaan mo, nasa kamay mo lahat, sa'yo at sa'yo lang nakasalalay lahat ng mga success mo, hindi wag kang aasa sa mga outside force, wag kang aasa sa iba, kung ikaw lang makakapagbago ng buhay mo, my friend, ikaw lang makakabago ng buhay mo, kaya ang success is wag mong iyan sa swerte lang, magkakaroon ka ng swerte kung marami kang gagawin actions, kung marami kang laging gumagawa ng actions araw-araw, don't blame others sa mga mo, kumbaga kahit kasalanan nila, iako mo yung kasalanan, kasi kapag inako mo yung kasalanan is matututo ka, then pag natuto ka na yun, syempre hindi mo na magagawa yung pagkakamali mo or failures mo, kasi natuto ka na nga, kaya ang gusto ko is yung success is gawin mong duty, gawin mong obligations, and take your 101 full percent responsibility. And tapos na ako, and syempre hopefully is naiintindihan mo na mabuti. Gusto ko lang mag summary, ang una dito is no shortcuts, pangalawa, give your best shot, pangatlo, take 101 full responsibility in your success. Hopefully nasulat mo to and nakapag-take notes ka. Before anything else, if I want, kung gusto mo na gustuhan mo tong napaka maikli kong presentations and hopefully nakatulong sa'yo, please click the like button below
And syempre mag-leave ka ng comment, na-appreciate ko na mabuti ang comment mo, and I love to read them, no. PS, kung gusto mo na magka-success sa business mo, no? Kung gusto mong makatulong ako sa iyo, and kung gusto mong magkaroon ng tamang strategies and skills, no, and kung gusto mong mag-take action now, no, please click mo yung visit this link, yung bit.ly zero rejection rate, no. Diyan ko ibibigay sa iyo yung mga video courses na makakatulong sa iyo. And syempre, if gagawa ka ng actions ngayon, meron pa akong mga ibibigay na bonuses, no. Kung gagawin mo, kung bibilin mo yung mga video courses diyan sa loob, no, bibigyan kita ng bonuses, kasi itong bonus na to is bibigay ko sa iyo ng parang hindi siya maano ng pera. Kasi itong mga video courses na to, bago matapos ng September, may ilalunch ng bagong company, ang Ignition Marketing. And yung mga video training courses na to is magiging tataas ng triple yung presyo. Kaya kung ako sa iyo is take massive actions now and visit the link below, no. Hopefully this video serves you. Hopefully may natutunan ka. Hopefully na i-apply mo lahat ng mga natutunan mo. Till next time, my friend, and this is Jed Miko Tanglao saying that if you have positive input, you will have positive outcome. Be positive, my friend. Till next time, bye bye.